Good morning po sa lahat na nakikinig ng online preaching dito sa By the Power, by the Holy Spirit sa YouTube. Una-una po ay magpapasalamat ako sa Panginoon kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Kahit na wala po akong trabaho, pero binibless pa rin ako ng Panginoon. Kapag sabi nga ng Panginoon, kapag inuuna mo ang ating Panginoon, merong pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Bubuhos niya ng siksik, liglig na maapaw. Napakabuti ng Panginoon na hindi niya po ako pinagkukulang, hindi niya po ako pinapabayaan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti at tapat sa atin kapag inuuna mo ang Panginoon. Lalo kanyang i-bless. Lalo na yung mga nakakakinig ng online preaching. Kapag kayo po ay nakikinig ng online preaching, mas lalo kayong i-bless ng Panginoon dahil kasi inuuna nyo yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya napakabuti at dapat ng Panginoon. Kapag may blessing ka, dapat ibalik mo rin sa Diyos yung pagpapala ng blessing. Napakabuti ng ating Diyos na siya ay tapat na nagmamahal. Kaya ngayon sa araw na ito, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tapunapin natin. Pag-aaralan po natin ay masaganang buhay. Ano pa yung mga masaganang buhay na binibigay sa atin ng Diyos? Matatagpuan natin sa napukunin ko lang po yung Bible. Kawikaan po, awit pala, awit. Sa awit, natin sa Bible. Awit 23 po Kailangan nyo po, sulat nyo po para alam nyo po yung ating topic. Awit, chapter 23, verse 5 to 6. Sabi dito sa verse 5 to 6, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko'y. Sa aking ulo, langis ay binuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6 po, kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siya'y makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa buhay ni Yahweh ay mananahan. Amen. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, pagpapalay lubos-lubos niya binibigay ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti na ating Panginoon na dapat natin siyang unahin sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang Diyos ay tapat siyang sa ating buhay na patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong manampalataya. Kaya ang Panginoon ay pinaghanda mo ako ng salo-salong pakikita pa nitong mga kalaban ko'y sa aking ulo, langis ay binuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kapag ang Diyos ay lagi mong pinapahalagahan sa iyong buhay at hindi kanya pababayaan at hindi kanya pagkukulangin. Kasi kapag the more mong inuuna ang Diyos, meron tayong pagpapala. Amen po ba? Kaya dito po, una-una po, ano po ba ang tatlo ng pagpapalang binibigay sa atin ng Panginoon? Una-una po, number 1, pagpapala at kasaganahan. Buksan po natin yung Filipos chapter 4 verse 19 po. Sa Filipos po tayo, Filipos. Tayo po natin Filipos po yung saganang binibigay sa atin ng Diyos. Hanapin ko lang po. Filipos chapter 4 verse 19 po. Verse 19. Ano sabi dito sa 19? At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Doon simulan tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Yung pagpapala ng Panginoon ay lubos-lubos niyang binibigay sa atin. Amen po ba? Napakabuti at tapat ng Panginoon. Naalala ko po nung
nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, grabe po yung hirap. Hirap na walang makain. Minsan, sa mong kukunin yung kakainin mo. Pero nung nagkaroon po ako ng pagtanggap sa Panginoon, grabe yung blessing na binibigay ng Diyos. Kahit hindi mo pa hinihingi, binibigay na ng Panginoon. Kasi ang ating Panginoon ay napakayaman na ating Panginoon. Sabi dito, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos ibinigay niya sa lahat ng inyong kailangan. Amen po ba? Ang Diyos ay naglalaan ng ating mga pangangailangan at pagpapala sa ating higit sa ating inaasahan. Di ba po? Bigla na lang dumarating yung blessing sa buhay mo. Kasi kapag mayroon kang relationship sa God, yung blessing ay talagang binibigay ng Diyos. Binibigay niya sa atin yung pagpapala ng siksik-liglig na mabaw na biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya napakasagana po kapag nasa Diyos tayo, hindi niya tayong hahayaan na magutom ng ating Panginoon. Di ba nga ang mga bituin, ang mga ibon ay pinapakain ng ating Panginoon. Amen po ba? At hindi tayo ginugutom, mas mahalaga pa tayo sa ibon. Di ba? Dinadamitan tayo ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo'y lumalapit sa Panginoon, pinapahalagaan natin Panginoon, yung pagpapala ay bibigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Number 2, pagpapala at proteksyon. Sabi dito sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol at inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen po ba? Anong ibig po sabihin dito ng pagpapala at proteksyon? John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Jesus ay bilang ating mabuting pastol ay nag-aalaga at nagpoprotekta sa ating ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan at kapayapaan. Amen. Kapag nasa Diyos ka, ingatan ka ng Panginoon. Hindi niya hahayaan na ikaw ay mapahamak. Hindi niya hinahayaan na ikaw ay malugmok sa kalungkutan. Lagi kang pinoprotektahan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay pilit tayong minamahal. Yung blessing na nanggagaling sa'yo ay galing yan sa Diyos. Lahat tayong na mayroon ay galing sa Diyos. Kaya ibalik natin sa Diyos ang pagpapala at relation sa Kanya. Sabi ka, the more ka lumalapit, the more kang pagpapalain ng Panginoon. The more ka nag-share ng gospel, the more ka niyang pagpapalain. Amen po ba? Ito sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Nag-share ka lang ng Word of God. Magbahagi ka lang ng salita ng Panginoon. Hindi mo alam, binibless ka na ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ito'y tumitimo sa puso't isipan ng mga taong makakakinig. Malay mo yung nakikinig pala ay merong problema. Pero kapag nakakinig siya na binahagian mo ng salita ng Diyos, lumalakas ang kanya spiritual. Amen po ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Lubos-lubos yung pagpapalang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga nag-sacrifice si Jesus Christ sa cross ng Calvary para tayo magkaroon ng kaligtasan, kapayapaan, pag-ibig. Amen po ba? Kasi napakabuti ng ating Panginoon. Tayo inaalagaan, pinoprotektahan ng ating Panginoon. Binuwis niya yung buhay niya sa cross ng Kalbaryo para lang tayo magkaroon ng kaligtasan sa mundo na ito. Kaya napakahalaga po yung ating relasyon sa Diyos. Ibalik mo ang pagpapala na binibigay sa'yo ng Diyos.
sa pagtulong sa kapwa, pagmamahal ng kapwa. Kasi yun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon, kung gaano tayo inaalagaan ng Diyos. Dapat din yung ating mga mahal sa buhay na patuloy nating pahalagahan. Pahalagahan mo yung magulang mo, pahalagahan mo yung anak mo, pahalagahan mo yung kaibigan mo. Kasi ang Diyos nagpahalaga sa atin. Pinoprotektahan tayo ng ating Panginoon. Kasi gano'n ang magmahal ng Panginoon. Ulitin ko lang po si Jesus ay bilang ating mabuting pastol ay nag-aalaga at nagpoprotekta sa atin. Ang kanyang mga pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan at kapayapaan. Kapag ang Diyos ang nag-aalaga sa atin, hindi tayo kailanman mapapahamak. Kapag nawala tayo sa ating Panginoon, doon ka matakot pag nawala ka sa Panginoon. Unti-unti na mawawala ang pagpapalang binigay sa iyo ng Diyos. Kapag tumatalikod ka, di ba, yung pinag-aralan natin, kapag napatuloy ka sa kasalanan, yung natin kahapon, huwag magpatuloy sa kasalanan. Kaya tayo binibigyan ng babala ng ating Panginoon na ang kabutihan, pag-ibig, ang manaig sa ating buhay. Kaya napahalaga po na patuloy tayong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen po ba? Next po, number 3, kabutihan at katapatan ng Diyos. Panaghoy chapter 3 verse 23. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y nakapakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Amen. Kapag tayo laging nasa Panginoon, maalab ka sa pagbabahagi ng salita. Kapag nasa Panginoon ka, press ang mukha mo. Pero kapag nawala ka sa Panginoon, parang ang tanda mo ng tingnan. Ito, laging sariwa at bawat umagay katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako nagtitiwala. Kapag nasa Panginoon ka, pagkatiwala mo lahat. Habang nagtiwala ka sa Panginoon, lalo kang binibless ng Panginoon. Lalo kang iingatan ng Diyos. Kapag nasa Panginoon ka, sabi ko kanina, press ang aura ng mukha mo. Blooming ka. Pero kapag nawala ka sa Panginoon, tumatanda ka. Kahit anong kayod mo, trabaho mo. Pero kung wala ka sa Panginoon, hindi mo kinikilala ang Diyos. Mahirap. Pero pag nagtitiwala ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako sa mga bagay. At ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Dapat pa rin ang magmahal ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, patuloy ka lang na lumapit sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Sa ating araw-araw na buhay, tayo ay dapat magtiwala sa Diyos bilang ating pastol. Tanggapin natin ang kanyang pagpapala, kasaganahan natin ang kanyang pag-aalaga at proteksyon sa pamumuhay ang kanya kabutihan at katapatan sa ating mga gawa at relasyon sa iba. Amen mo ba? Pakita natin sa kapwa natin yung mga mabubuting gawa na binigay sa atin ng Diyos. Pakita natin kahit na tawag dito, nasa malayo yung mga mahal mo sa buhay. Pakita mo yung pagmamahal. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero yung pagmamahal natin sa Diyos hindi din mawala. Napakalaga po yung una nating minamahal ng Diyos. Pangalawa, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya ipakita natin sa kapwa natin. Kasi the more mo pinapakita yung love mo sa family mo o sa kaibigan mo o sa kapatiran mo, andun dapat yung love. Kasi tinuturo sa atin yung pagmamahal, pag-aalaga. Amen po ba? Yung
yung pag-aalaga sa atin ng ating mga mga magulang, kapatid, or ano, ipakita mo yung yung kabutihan. Dumadaan ka man sa mga pagsubok, pero yung pagsubok na yan, dadaanan mo na yan sa buhay natin. Pero si God, yung palaging nariyan. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Amen po ba? Yung pagpapalang lubos-lubos na binibigay sa iyo ng Diyos, why not ibahagi mo sa iba? Meron nga ako na napanood eh. Ang gusto kong pinapanood na kasi iba na Alawi, di ba po? Grabe po yung ano niya. Tsaka si King Lux, si King Lux ba yun? Lucky Kings ba yun? Yun, yung grabe yung pagtulong nila sa kapwa. Kasi yun yung will ng God na utos na ating Panginoon, pagtulong sa kapwa. Ako nga, sabi ko nga, Lord, kung yung online preaching ko na ito nasa YouTube, kung tumaas man ng aking tawag dito, yung mga subscriber, why not? Pwede rin akong tumulong sa kapwa. Sabi ko nga, lagi kong pinag-pray, sabi ko, Lord, kailan mo ako pagpapalain? Kailan mo ako i-bless? Gusto ko rin makatulong sa kapwa. Kaya ina-encourage ko po kayo na sa pagtutulong natin sa ating kapwa, malaking bagay na yan, yung maglalike kayo ng YouTube channel ko, mag-share kayo, mag-subscribe kayo. Kasi hindi nyo ginagawa sa akin yan, kundi sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang ating itinataas sa ating buhay. Kaya napahalaga po na yung mabahagi natin ang salita ng Diyos. Maabot ang mga wala pa sa Panginoon. Kaya yung pagpapala pagpapala po yun, yung nakikinig kayo ng Word of God. Pagpapala sa Panginoon yun. Kasi mas lalo kayong lumalawak, lumalago ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Yun ang dapat natin maunawaan kung bakit tayo laging pinababasa ng Panginoon pag bulay-bulayan ng salita niya araw at gabi. Kasi yun ang nais ng Panginoon sa atin, na magkaroon tayo sa Kanya na tunay na pagpapala. Kaya blessing na binibigay ng Diyos, talaga binabalik din po namin sa mga nangangailangan. Kaya nagpapasalamat ako sa gawain namin dito sa Banganoda, mga bata, kabataan, nag-ano sila, nag-Bible school. Ako po yung nagtuturo sa kanila, magtuturo ng mabuting asal at pagkakilala sa Diyos, may takot sa Diyos. Kaya masaya po sila. Nakakaano po sila, yung blessing na binibigay ng Panginoon sa aming magkakapatid, talaga binabahagi namin sa mga bata. Yan napakabuti at dapat ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kaya ang pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon, yung tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pagpapala na po yun, yung kaligtasan natin na pinadala si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya napakalaga po yung magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Ilan po ang mababahagi ko kung gano'n kadakil ang Diyos. Sige po, tayo naman po, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan, di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa in Jesus' name. Salamat, Lord, sa pagpapalang binibigay mo sa araw-araw, Panginoon. Yung pagpapala ni Lord, dapat namin mas makilalanin ka pa namin lubusan, Panginoon. At patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang kumilos, Panginoon, ng siksik liglig na maapaw na biyaya, Panginoon. Ang lahat ng pagpapala ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya, Father God, patuloy kang kumilos sa bawat anak mo, Panginoon. Touch him with the blood of Jesus. Ang kapangyarihan mo ang siyang dumalo sa iyong mga anak. In Jesus' name, hallelujah. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa araw-araw ng buhay na tinatahak nila, Panginoon. Nakilalanin kanila at tanggapin kanila upang sila'y magkaroon ng kaligtasan at pagpapalang lubusan, Panginoon, na ikaw ang kikilos sa iyong mga anak, Panginoon, na ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito.
tunay ka nga o Diyos na hindi nagbabago, nagkukulang Panginoon. Lagi mo pong ginagabayan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binibigay mo sa amin sa buhay na dinadahak namin sa mundo na ito. Salamat, God, at ikaw nga o Diyos ay hindi nagbabago. Tapat ka nagmamahal sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya Father God, i-bless mo upon blessing ang iyong mga anak na nakikinig sa araw na ito. Na ikaw ang siyang mangusap sa kanila, Panginoon. Ano mang revelation mo, Panginoon, katagpuin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Pilit mo silang minamahal at inaabot sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, God, sa araw na ito. Tunay ka, O Diyos, ng makapangyarihan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Salamat po sa mga nakakinig ng salita ng Panginoon. Yung pagpapala niya ay huwag niyo pong babaliwalain kasi lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Bye-bye po. God bless po.